videos guys, nakikita niyo naman mahaba ang tulay is our long trip to Bundok ng Balyahaw. Anyway, ang dami namin dinaanan. Salon de Lokban. Ayan, welcome to Pilgrim. Ito kamay ni Jesus. Yan pala yan. Entrance. Ay, wala pala tayo magpapart tayo.
yung ulo ni Jesus Christ, baka yun nandun sa bundok ng Banahaw kay sobrang taangkat na. Baka lang ha, ano ko lang yan. Yan, nakarating din kami dito, finally. Ang layo! Just go for hours ang biyahe namin, nakamotor pa kami ha. Grabe, ang layo. Ito na yung dakong paruroonan. Sobrang layo. Teka, saglit. Pala, kamay lang pala ni Jesus dapat. Nasaan ang ulo ba yun ni Jesus? Ay, kamay ni Jesus, eh, hanggang dito. Ganun oh. Oh, hanggang dito, nasaan ang ulo ni Jesus? Kung gaganito si Jesus Christ hanggang cross. Saan ang ulo? Sa langit na yun. Mapagod. Marirelax ka nga lang dito talaga. Yan pa yung bayan oh, kanina oh. Bayan ng Lukban. Doon. Oo, nakita ng Lukban. Parang city na siya. Lang to kasi sa Metro Manila eh. Oo. Ilang oras lang makakarating ka na dito. O 4 hours lang, 3 hours makarating. Alam mo, tingnan mo yung bundok ng Lukban. May ganun-ganun siya. O may, parang may daan-daan siya na ganun. Diba? May lalim-lalim. Parang may garden-garden. Ilog? Ay, kaya siguro may ano dyan. Oo. Kaya nga parang siguro yung mga ilog dito. Oo, yung mga ilog dito doon yun ang galing. Diba? Mga ilog dito, diba? Mga ilog dito, ang tubig doon yun ang galing. Siguro kaya o tingnan mo, malamig yun doon talaga kasi tingnan mo ano siya, nagpa-fog siya. Ano ba tawag doon? May ulap. Alam mo, doon sa may bundok ng Kalawan, yan lang ang bundok na may ulap. May alamat ng ano, alamat ng bundok Banahaw. Oo, nga. Ano ba yon? Ang alamat ng bundok Banahaw. Limot ko na yan. Hindi ko na ano yan. Hindi ko natanda yun. Pinag-aralan ng grade 5, grade 6. Oh, ay, hindi. Quezon. Lukban, Quezon. Ito na yung una-una yatang bayan. Mahayhayata ang ano. Oo. Mahayhayata ang last na ano bayan ng ano yun? Akam. Sino mga yan? Anong mga simbolo ng mga yan? Ayan oh, war.
laging nananalangin yun, sa bundok naglalakad. Si Moses, ganun din. Kasi masarap naman talaga pupunta ka ng bundok. Alam mo yun, napakatahimik. Kaya lang, itong bundok na ito, hindi na tahimik kasi syudad na dyan, doon, kami kagaya niyan, yung bundok Banahaw na yan. Kung may mga has na tao na mula dito hanggang doon, lalakarin nila. Diba? Malayo. Ilang oras? Ako ilang araw mo yan lalakarin yata. Siguro 3 araw yan. Lakarin. Bakit inak yan? Baka may helicopter siya. Paano siya makyat sa dumaan? May daan din. May daan yan. Pero pakisin na din sa daan yan. Iwan ko lang kung may daanan mula dito. Kung gusto mo puntahan natin. Motor? Imposible man naglakad sa papunta doon. Ano naman yan dyan yung ginagawa? Nagpipregit visas. Pinipresent visas dyan. Basta nandun. Ay, nilagyan na ng tinik. Kinuronahan na ng tinik. Grabe sila nung ginawa nila, no? Mga hudas nga talaga sila. Ito naman, anong ginagawa nila dyan? Sa Banahaw na. Grabe nga pag-sacrifice ni Jesus Christ para sa atin. Tapos hindi siya nagrereklamo. Tapos tayo, mainit, may ulan, may ambon, nagrereklamo. May sipon, may ubo, nagrereklamo. Samantala siya, in-endure niya lahat ng pasakit sa kanya. Yung pasakit sa kanya talaga ng tao, di ba? Sinadya talaga ng tao yun na pasakitan siya. Hindi siya nagreklamo. Diba, no? Kung ganun lang kaya ang mga tao, no? Walang gulo. Siguro kung yung tao hindi lang mareklamo, walang taong hindi mareklamo Tao kasi Kaya nag-iisa lang talaga si Jesus Christ. Sa kanya na ang lahat, nakabuit, kabaitan, kabutihan, dakilang pagmamahal, nasa kanya na talaga. Pag-unawa, pagpapatawad. Kasi tayo maiksi pasensya natin diba? Sa kunting bagay lang nagagalit tayo. Mainit, nagre-reklamo. Pag ulan, nagre-reklamo. Pag walang init, nagre-reklamo. Yung makulimlim kasi hindi matutuyo ang sinampay, ang pinilan. Puro tayo reklamo. Wala na tayong ginawa kung di magreklamo ng magreklamo sa lahat ng mga biyaya na natatanggap natin. Yung pinakamasarap lang sa pakiramdam natin ang na-appreciate natin. Diba? Ay nako. Nainitan tayo, syempre hindi masarap sa pakiramdam, nagre-reklamo. Nababasa tayo sa ulan, hindi tayo makalabas ng bahay, nagre-reklamo. Mahina ang tubig, nagre-reklamo. Pero si Jesus Christ, grabe yung pinagdaanan niya, pinaano sa mga bundok mo, diba? Parang bundok pinala siya dun, diba? Sa bundok. Hindi siya nagre-reklamo, sinabi niya lang na patawarin sila kasi hindi nila alam yung ginagawa nila, diba? Tayo lahat na reklamo, ginawa na natin sa araw-araw. Wala na may ginawa magreklamo. Paano pa kaya kung tayo pinira kagaya sa ano ba yun?
Gusto ba nila ariin nila yon? Agawin nila ang teritoryo ng Israel? Bakit ganun sila? Kaya nga eh. Diba? Paano yung agawan ng South China Sea? Paano yung kung may girahan din? Gaano ba sila kalaki na ano na mga tao? Ang gaano ba kalaking grupo na yun na gusto nilang ariin yun, na gusto nilang mangyari? Dahil daw dun sa ano nila eh, pananampalataya yata nila. Ay naku po, may kanya-kanya naman tayong pananampalataya, diba? Pero yung talagang pumatay ka ng tao para lang sa pananampalataya, hindi naman ginawa ni Lord yan eh. Si Lord na nananampalataya sa Panginoon, sa Ama natin, siya yung pinatay. Siya yung inano. Diyos ko. Kaya mas maigi pa magdasal tayo. Maganda dito. Ano? Oo nga, ilog siya na may busay. Uy, upit mo, madumi na. Sa kabila. Oh, ayan, para ka may tain. Uy, ay ka dito. Upuan mo. Bakit ganun? Aputik. Ayan. Para may tae ka na sa uy. Tumain. Oo nga. Oo, may tubig? May lagayan ng tubig? Pasaway din naman tayo. Diba? Si Jesus may hindi pasaway eh. So, uwi na kami. Hindi na kami umakyat dun sa pinakamataas kasi napapagod na tong isa sa kakamaniho ng service namin. Pagod na yung paa at kamay. Kaya hindi na kami umakyat dun sa pinaka tuktok dun. Kaya uwi na kami. Kasi marami pa kaming gawing aktibidades.